15 anyo si Samuel. Hindi nalingid sa kanyang kaalaman na naiiba siya kumpara sa kanyang mga kaidarang bata. Bagkus kasi na makipaglaro sa mga ito, mas naging interesado siya sa pag-aaral kung paano ang makipaglaban at humawak ng iba't ibang patalim. Hindi naman siya pinigilan ng kanyang ama sa kanyang nais na gawin, kaya gano'n na lang din ang kanyang tuwa. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay, kaya nakagaanan niya ng loob ito dahil sinusuportahan na din siya sa kanyang gusto. Dahil dito, malimit siyang kinukutya ng mga ibang bata dahil imbis na makihalubilo sa kanila, madalas siyang mag-isa. Kahit anong gawin mong pag-aaral at pag-iensayo dyan, hindi ka pa rin gagaling. Isang kahibangan lang ang nais mong matutong makipaglaban at humawak ng iba't ibang patalim. Baliw! Iyon ang mga katagang palaging naririnig niya. Kapag ganoon, naikukuyom na lamang ni Samuel ang kanyang kamay at pilit na kinokontrol ang kanyang inis at galit. Balang araw, magiging magaling ako. Kakayanin kong ipagtanggol hindi lamang ang aking sarili, kung hindi maging ang ibang tao dahil sa aking kakayahang ito. Pangako yan. Madalas na sabihin niya sa kanyang sarili. Hindi rin siya sumusuko sa kung anumang ninanais ng kanyang puso, lalo na't suportado rin siya ng kanyang ama. Napapasaya pa nga niya ang kanyang ama sa tuwing nakikita siya nitong nagsasanay sa likod ng kanilang bahay. Nung minsan, ang ama pa nito ang tumutulong sa kanya sa kanyang pagsasanay. May mga pagkakataong nahihirapan na din si Samuel na kontrolin ang sarili niyang emosyon. Hindi nga niya maintindihan noon na kapag nakaramdam siya ng ganoon, tila may kakaiba siyang nararamdaman. Yung tipo bang sumasabay sa pagkulo ng kanyang dugo, ang kung anong enerhiya na animoy bumabalot din sa kanyang buong pagkatao. Isang beses, nasa loob ng gubat si Samuel upang maghanap ng mga panggatong. Marami-rami na rin siyang nakuha, kaya kalaunan, nagpa siya na rin siyang umuwi. Habang naglalakad ng pauwi sa kanilang bahay, hindi inaasahan, nakasalubong ni Samuel ang mga kaidaran niyang kumukutya sa kanya. Tawang-tawa ang mga ito kay Samuel habang pinagmamasdan siyang karga-karga ang mga panggatong na nakuha nito. Napahinto pa si Samuel sa kanyang paglalakad nang harangin siya ng mga iyon. Mukhang hindi yata nakapag-ensayo ngayong araw si Samuel ah. Hoy, paano ka gagaling sa pakikipaglaban kung hindi ka nag-iensayo? Isang suntok lang marahil ng kalaban mo, makakatulog ka na. Sigaw ni Tasyo na siyang pinakakumukutya sa kanya. Nagtawanan pa ang mga bata sa sinabi nito, kaya napakuyom ng kanyang kamao si Samuel. Unti-unti niyang nararamdaman ang mainit at malakas na enerhiyang bumabalot sa kanya dahil sa umusbong na galit niya kay Tasyo. Pilit niyang kinokontrol ang kanyang sarili noon, subalit tumigil ang grupo ni Tasyo sa pagtawa at panunuya sa kanya. Napapikit na lamang si Samuel at habang nakakuyom na ang kanyang mga palad, inisip niya ang lahat ng pangungutya sa kanya ng grupo ni Tasyo, kaya mas nadagdagan pa ang galit at inis niya sa mga iyon. Nang imulat ni Samuel ang kanyang mga mata, ganoon na lang ang gulat niya nang tumigil sa pagtawa ang grupo ni Tasyo. Nakitaan niya rin ng takot ang mga mukha ng mga iyon habang nakatingin sa kanya na animoy gulat na gulat din. Nagtaka si Samuel kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng grupo ni Tasyo. Akmang lalapit na sana siya sa mga ito, ngunit nagsipulasan sila palayo. Labis na ipinagtaka ni Samuel ang kilos ng mga ito. Ilang sandali pa, tila humupa na rin ang galit niya sa mga iyon, kaya nagpasya na lamang din siyang magpatuloy sa kanyang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Hindi lang mawala sa isipan niya kung bakit tila ba natakot sa kanya ang grupo ni Tasyo, kahit alam niyang wala pa naman siyang ginagawa sa mga ito. Pagkarating niya sa kanilang bahay, sinalubong kaagad siya ng kanyang ama. Nagtaka pa nga ang binatilyo dahil napakaseryoso ng mukha ng kanyang ama. Tay, may problema po ba? Nag-aalalang tanong ng binatilyo sa kanyang ama. Hindi naman kaagad ito tumugon sa kanya, kaya bahagyang nabahala si Samuel. Nang makapasok na sila sa kanilang tahanan, kinausap siya ng kanyang ama. Nagpunta dito sila Tasyo at sinabing nakita kanila sa gubat. Takot na takot ang mga batang yon. Ano ba ang ginawa mo sa kanila? Tanong ng ama ni Samuel sa kanya.
Nangunot din ang noo ng binatilyo dahil sa pagkakaalam niya wala naman siyang ginawa sa mga ito. Hindi ko po alam kung bakit natakot sila sa akin. Sila pa nga ang nangungutya at pinagtatawanan ako. Nakaramdam lang ako ng labis na galit sa kanila, kaya pumikit na lang ako para pigilan ang aking sarili. Subalit pagkamulat ko, nakitaan ko na lang sila ng takot habang nakatingin sa akin. Ngunit tay wala akong ginagawang masama sa kanila. Paliwanag naman ni Samuel. Sa pagkakataong iyon, ang ama naman niya ang napakunot ang noo. Hindi ito kaagad nakapagsalita dahil sa sinabi ni Samuel sa kanya. Nasa ganoong sitwasyon sila nang magkwento si Samuel sa kanyang ama. Sinabi niya rin ang nangyari sa kanya sa tuwing nagagalit siya at naiinis sa grupo ng mga kabataang iyon. Pakiramdam ko, may bumabalot na enerhiya sa akin, tay. Yung tipo bang hindi ako natatakot kahit pa marami ang nakakaharap ko. Ano bang ibig sabihin nun, tay? Natahimik lang ang kanyang ama at napabuntong hininga. Hinayaan na lamang din niya si Samuel na makapagpahinga sa kanyang silid at ipinagpatuloy na lang ang kanyang ginagawa sa labas ng kanilang bahay. Nang nasa silid na si Samuel, nahiga siya sa kanyang kama. Napapaisip siya sa kung ano ang posibleng naging dahilan kung bakit gano'n na lang ang naging takot sa kanya ni Natasio. Subalit kahit na anong isip niya, wala siyang matumbok na dahilan kung bakit naging ganoon ang reaksyon ng mga bata. Napailing na lamang siya at napagpasyahang umidlip hanggang sa kalaunan nahimbing na nga siya sa kanyang pagtulog. Sa kahimbingan ng tulog ni Samuel, hindi niya inaasahan na mananaginip siya ng kakaibang bagay. Binabalot ng kadiliman ng kanyang paligid habang sa unahan niya, nasasaksihan niya ang isang matikas na lalaki na nakikipaglaban sa mga nakakatakot na nilalang. Bawat galaw ng lalaki, makikitang nag-iingat ito. Maging ang paghawak nito ng kanyang espada at iba pang patalim na hawak, masasabing may kahusayan. Manghang-mangha si Samuel sa lalaking iyon, lalo na't nais din niyang maging magaling katulad ng lalaking nakikita niya. Nagpatuloy ang ganoong senaryong napapanood ni Samuel sa kanyang panaginip. Walang ano-ano, biglang lumingon sa kanya ang lalaki at malapad itong napangiti. Nanlaki ang mga mata ni Samuel dahil nakita niya ang kanyang sarili sa naturang lalaki, lalo na't kamukha niya ito. Iniabot pa ng lalaking iyon ang kanyang kamay kay Samuel habang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Pakiramdam ni Samuel, may kung anong koneksyon din siya sa kanya ang naturang lalaki. Aabutin na sana niya ang kamay nito, subalit bigla na lamang lumiwanag ang kanyang paligid at hindi na niya makita pa ang naturang lalaki. Napabalikwas ng bangon niya si Samuel dahil sa panaginip niyang iyon. Napabuntong hininga na lamang ang binatilyo at napailing dahil doon. Naisip niyang dahil sa pagnanais niyang maging magaling sa pakikipaglaban at sa paghawak ng mga patalim, napapanaginipan niya tuloy ang kanyang sarili na ganoon. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ang panaginip niyang ito, kahit pa na may kung ano sa loob niya na nagsasabing hindi lamang iyon basta panaginip, kung hindi marahil ay may iba pang pagkakahulugan. Gawa ng hindi niya pinagtuunan ng pansin ang bagay na iyon, nawala na rin sa kanyang isipan ang panaginip. Nagpatuloy na lamang din siya sa pag-iensayo upang mas linangin ang kanyang kaalaman sa pakikipaglaban at paghawak ng mga sandata. Sa paglipas ng mga araw, hindi na rin niya napanaginipan ang naturang lalaki. Dahil doon, naging kumbinsido si Samuel na marahil ay dahil lamang din iyon sa ambisyon niyang maging isang malakas at magaling sa pakikipaglaban. Inakala din niyang doon na matatapos ang lahat, subalit nagkamali siya dahil iyon na pala ang simula ng mabuksan ang kapalarang nakatakda para sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ama, kabaliktaran naman iyon sa nangyayari sa kanya. Hindi makatulog si Samuel sa hindi niya malamang dahilan. Kahit ilang beses na rin siyang tumayo at muling humiga, hindi pa rin niya magawang makatulog. Nagmuni-muni na lamang ang binata at muli na namang sumagi sa kanyang isipan ang lalaking kanyang napanaginipan. Magiging magaling din ako sa pakikipaglaban at paghawak ng mga patalim. Kapag dumating ang araw na yon, gagamitin ko sa kabutihan ang aking kakayahan. Wika pa ni Samuel sa kanyang sarili. Nasa ganong estado na nga ang binatilyo nang sa hindi niya inaasahan, may narinig siyang ingay sa likod ng kanilang bahay. Nakiramdam siya sa kanilang paligid
habang nagpapatuloy ang ingay na kanyang naulinigan. Ano naman kaya yung ingay na yon? Nakuryoso si Samuel, kaya minabuti niyang lumabas ng kanilang bahay upang alamin kung ano o sino ang gumagawa ng ingay na kanyang nauulinigan. May mga pagyabag din kasing naroon, kaya naisip niyang baka may taong umaaligid sa kanila. Kinuha niya ang itak at saka walang pagdadalawang isip na tumungo sa likod. Nang naroon na si Samuel, biglang tumahimik ang palibot doon. Nagtaka ang binata, ngunit sinuyod niya ang buong bahagi roon upang tignan kung may tao nga ba o wala. Habang naglilibot nga siya, hindi niya maiwasan ang makaramdam na tila may mga matang nakamasid sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggang sa natigilan na lamang si Samuel nang maramdaman niyang may presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nanlaki ang mga mata nang makita ang isang matikas na lalaki sa kanyang harapan. Batid niyang nakita na nga niya ang naturang lalaki sa kanyang panaginip. Isa pa, kamukhang kamukha niya ito, kaya nakikita talaga niya ang kanyang sarili sa naturang lalaki. Nagliliwanag ang naturang lalaki habang nakangiti sa kanya. Seryoso naman ang mukha ni Samuel dahil pakiramdam niya pinaglalaruan siya ng kanyang paningin. Kinusot pa nga niya ang kanyang mga mata, subalit hindi pa rin nawawala sa kanyang harapan ang naturang lalaki. Nakaramdam ng kakaiba si Samuel, kaya bahagya siyang napalayo sa lalaking iyon. Napansin din niya ang espadang hawak nito ay katulad na katulad sa kanyang napanaginipan. Sino ka? At anong uri ka ng nilalang? Napangiti naman iyon sa kanya at saka ito nagsalita. Huwag ka matakot sa akin, Samuel. Hindi ako kalaban. Isa akong nilalang na may mahalagang koneksyon sa'yo. Ahmed ang aking pangalan. Isa akong maharlikang engkantadong mandirigma. Tugon ng lalaki kay Samuel. Nangunot ang noo ni Samuel dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Ahmed na may mahalaga itong koneksyon sa kanya. Magtatanong pa sana ang binatilyo, subalit hindi na niya nagawa pa nang bigla na lamang may sumugod sa gawin nilang dalawa. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang isang malaking aso na mayroong nagbabagang mga mata. Katulad ng nasa panaginip niya, nakita niyang nilalabanan ni Ahmed ang mga nilalang na iyon. Nanood na lamang si Samuel sa naging laban ng malaking aso at ni Ahmed. Kalaunan, nagawang mapatay ng engkantadong mandirigma ang nilalang na kalaban nito. Nagmatsyag pa ito sa paligid, ngunit wala nang ibang sumugod pa sa kanya. Binalingan din kaagad niya ng atensyon si Samuel at saka muling nagsalita. Magpatuloy ka lang sa iyong pag-iensayo, anak. Balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat ng ito. Magpalakas ka ng gusto dahil nalalapit ng magsimula ang laban mo sa mga nilalang ng dilim. Nandito lang ako at laging nakagabay sa iyo. Matapos magwika ng engkantadong mandirigma, bigla na lamang itong naglaho. Hindi naman kaagad nakagalaw si Samuel sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam, ngunit may kung anong tuwa siyang naramdaman nang tawagin siyang anak ng naturang lalaki. Pakiramdam niya, kay tagal na niyang ninais na marinig iyon sa kanyang ama. Hinanap naman niya ang katawan ng malaking aso na nakalaban nito, subalit hindi na niya ito nakita pa. Napaisip siya kung anong nilalang ang nakalaban ng engkantadong mandirigma dahil unang beses niyang nakita ang ganoon. Nagpasya na lamang din siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay upang makapagpahinga na. Hindi siya gaanong nakatulog ng gabing iyon dahil naiisip pa rin niya ang lalaki na tumawag sa kanya ng anak. Hindi na nga nakatiis pa si Samuel at naikwento na niya sa kanyang ama ang nangyari. Nakita niyang sumeryoso ang mukha nito, kaya nahinto siya sa kanyang pagkukwento. Nagtanong siya kung ano ang problema ng kanyang ama na kaagad namang tinugunan nito. Kalimutan mo na kung ano nangyari at maging ang lalaking nakilala mo. Sundin mo na lang ako, Samuel, dahil para na din ito sa ikabubuti mo. Galit na sambit ng kanyang ama. Hindi maintindihan ng binata kung bakit nagalit ang kanyang ama, ngunit hindi na rin siya nagtanong. Tumango na lamang siya at umalis sa kanilang bahay. Nagpaalam itong tutungo ng gubat
upang kumuha ng mga panggatong, kaya tumango na lamang ang kanyang ama. Kinuha ni Samuel ang itak at kaagad ding umalis sa kanilang bahay. Habang naglalakad ang binatilyo sa gubat, napapaisip siya patungkol sa lalaking si Ahmed at sa naging reaksyon ng kanyang ama. Hindi kaya may tinatago si Itay sa akin? Bakit kaya ganun na lang yung naging reaksyon niya? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Napailing na lamang din siya dahil sa kanyang mga naiisip, kaya minabuti na lamang niyang iwaksi ang isipin tungkol doon. Noong nasa gubat na nga si Samuel, nagsimula na siya sa kanyang paghahanap ng mga panggatong. Pakiramdam ng binatilyo na may nakabantay sa kanya noon, ngunit hinayaan na lamang din niya. Hindi na namalayan ni Samuel ang oras, hanggang sa hindi na nga niya napansin na may kadiliman ng paligid. Dahil dito, dali-dali na niyang kinarga ang mga panggatong na natipon niya at saka nagsimulang maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Dahil may kalayuan ang napuntahan ni Samuel, tuluyan siyang inabot ng gabi sa daan. Nakaramdam na din siya ng kakaiba noon, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Nakikita pa rin naman niya ang kanyang nadadaanan dahil sa liwanag ng buwan. Naging alerto na lamang ang binatilyo, lalo na't may mga naririnig siyang ingay na kahit saang bahagi na kanyang madaraanan. Ngunit kahit na ganoon, hindi naman siya nakakaramdam ng kahit anong takot. Natigilan ang binata sa kanyang paglalakad nang mapansin niyang may nakasunod sa kanyang likuran. Agad niya itong nilingon, ngunit wala siyang nakitang tao o kung anumang naroon. Nanlaki na lang ang mga mata ng binata nang mapansin ang maraming mapupulang bagay na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mga ito, ngunit kinutuban siya ng hindi maganda. Susubukan sana niyang tumakbo paalis doon, ngunit bago pa man niya magawa ito, may dalawang malalaking aso na ang lumundag sa kanyang harapan. Wala nang nagawa ang binata kung hindi ang harapin ng mga nilalang. Inihanda niya ang kanyang itak at kahit hindi siya sigurado sa kahihinatnan niya roon ng gabing iyon, lumaban siya sa mga nilalang. Malaki ang kanyang tiwala sa kanyang sarili at maging sa kanyang kakayahang makipaglaban at sa paggamit niya ng sandata. Walang ano-ano, agad siyang sinugod ng isa sa mga nilalang at nagawa naman niyang iwasan ito. Subalit hindi niya inaasahan ang pagsugod ng isa pang aswang, kaya nagawa siyang makalmot nito sa kanyang likuran. Napahiyaw lang ang binata dahil na rin sa hapdi na dulot ng sugat na kanyang natamo mula sa aswang. Inatake pa siya ng mga ito, kaya naalangan na rin si Samuel. Nagawa siyang masugatan ulit ng mga aswang na iyon. Nakaramdam ng labis na galit si Samuel, kaya may kung anong enerhiya na naman ang bumalot sa buo niyang pagkatao. Nakita niyang tila nagulat ang mga aswang ng mga oras na iyon. Hindi niya alam, ngunit ramdam na ramdam ni Samuel na tila ba nag-iibayo ang kanyang lakas at liksi. Umatras sa mga aswang na umatake sa kanya, kaya hindi niya tinigilan ang mga ito. Hinabol niya ang dalawang aswang hanggang sa natigil ang mga ito sa kanilang pagtakbo. Noon din, tumambad kay Samuel ang iba pang aswang na kasamahan ng mga iyon. Subalit kahit na ganoon, hindi siya nakaramdam ng kahit na anong takot. Walang ano-ano, may narinig siyang nagsalita papalapit sa kanilang kinaroroonan. Siya nga ang batang iyon. Ang talino talaga ni Ahmed. Naitago niya ng matagal ang kanyang nag-iisang anak. Garalgal ang boses ng nagsalita, kaya batid ni Samuel na aswang din iyon. Hindi na siya nagkamali nang makita niya ang naturang nilalang na nagsalita. Mabalahibo, at kung ikukumpara sa ibang mga aswang na naroon, masasabing mas malakas ito. Sino kayo? At anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Samuel. Noon lang din niya napagmasdan ang kanyang sarili dahil nagliliwanag siya katulad ng lalaking nakaengkwentro niya noon. Napagtanto niya rin kung bakit natakot sa kanya noon ang grupo ni Tasyo.
Napansin niya ring nawala ang mga sugat na kanyang natamo. Nagawa ng mga nilalang, kaya siya'y napangisi. Tulad din siya ng kanyang ama. Malakas at hindi umaatras sa laban. Wika pa muli ng isang aswang. Hindi matumbok ni Samuel kung anong ibig sabihin nito at kung sino ang tinutukoy nitong katulad niya. Subalit may kutob na rin siyang si Ahmed ang tinutukoy nito dahil na rin sa pagkadinig niya sa pangalan ng lalaki. Napaisip na rin si Samuel kung bakit sinasabi ng mga aswang na iyon na ama niya ang engkantadong mandirigma. Hindi na rin sila nag-aksaya pa ng kanilang oras at sinugod agad ang binata. Ayon pa sa aswang na dumating, kailangan nilang mapatay ang binatilyo bilang paghihiganti kay Ahmed na umubos noon sa kanilang mga ninuno. Dagdag pa ng nilalang na kapag mabubuhay pa si Samuel at malilinang ang kakayahan sa pakikipaglaban, hindi lamang isang mandirigma ang kanilang magiging problema, kung hindi dalawa na, at iyon nga ay ang mag-ama. Nagsigawan naman ang mga aswang at sinugod nila si Samuel. Mabilis namang umalis noon ang aswang na nag-utos na patayin siya, kaya nagalit si Samuel. Sinabayan na lamang niya ng pakikipaglaban ang mga aswang na iyon. Pakiramdam pa nga ng binatilyo na may kasama siya sa kanyang pakikipagdigma, kaya alam niyang hindi siya madedehado. Sabay-sabay na siyang sinugod ng mga ito at sa hindi inaasahang pagkakataon, nasilaw ang mga aswang nang may biglang nagliwanag bago pa man nila malapitan si Samuel. Napahiyaw na lamang ang mga aswang nang isa-isa silang tagain ni Samuel nang walang kahirap-hirap. Dahil sa hindi maipaliwanag na taglay na lakas ng binatilyo, nagawa niyang maubos ang 5 aswang na kumalaban sa kanya. Nagmatsyag pa siya sa kanyang paligid, subalit wala na rin siyang naramdamang aswang. Hindi alam ng binatilyo kung paano ipapaliwanag ang nangyari sa kanya, ngunit isa lang ang kanyang nasa isipan. Hindi ako pangkaraniwan. Hindi ako katulad ng iba. Wika pa niya sa kanyang sarili. Mabilis din siyang umalis sa gubat at hinayaan ang mga katawan ng mga aswang na nakahandusay sa lupa. Patakbo niyang tinungo ang kanilang bahay at pagkarating niya doon, naaabutan niyang nag-aalala ang kanyang ama. Nilapitan kaagad ng kanyang ama si Samuel, subalit nagulat siya sa naging tanong ng binatilyo sa kanya. Itay, sabihin niyo nga po ang totoo. Anak niyo po ba talaga ako? Hindi nakaimik ang kanyang ama dahil sa gulat, subalit makalipas ang ilang sandali, wala na rin itong nagawa pa kung hindi ang magsalita. Inamin ito kay Samuel na hindi siya ang totoong ama ng binatilyo. Ang iyong ama ay nagngangalang Ahmed. Wika pa ng kinikilala niyang ama. Noon din, ikinuwento ng kanyang ama sa kanya kung paano siya nawalay sa totoo niyang ama na isang engkantadong mandirigma. Samuel, iniwan ka ni Ahmed sa akin noon. Hindi ko alam noong una na isa siyang engkantado. Kahit na kaibigan ko siya, na humaling siya sa isang babae at iyon ang iyong ina. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan at ikaw yon. Pinaslang ng mga aswang ang iyong ina, kaya gano'n na lang ang galit ng aking kaibigan sa kanila. Ginusto niyang magiganti sa mga aswang na yon, kaya pinili niyang iwan ka sa akin dahil ako lang ang naiisip niyang mapag-iiwanan sa iyo. Gusto niyang ilayo ka sa mga aswang na iyon upang hindi ka nila mapatay tulad ng iyong ina. Mahabang kwento ng kinikilala niyang ama. Napaiyak noon si Samuel dahil sa kanyang mga nalaman. Marahil ay naamoy ka na ng mga aswang. Binalikan ka ni Ahmed dahil kailangan mo siya. Napalood na lamang si Samuel at napahagulgol. Hindi lubos maisip ng binata na kaya pala kakaiba siya sa ibang bata. May dugo pala siyang engkantado. Noon lang napagtanto ni Samuel na kaya mas interesado siya sa pakikipaglaban at paghawak ng mga patalim kaysa sa pakikipaglaro sa mga kaedaran niya, dahil dumadaloy sa dugo niya ang dugo ng pagiging isang mandirigma. Dahil sa mga nalaman, hindi na siya nakampanting ligtas sila ng kinikilala niyang ama, lalo na't may mga aswang na rin na nakalaban at napatay siya. Napagpasya nilang umalis sa lugar na iyon, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari
ang kanilang mararanasan. Isang gabi, bago ang plano nilang paglisan sa lugar na iyon, nagpaalam ang kanyang ama sa kanya na lalabas lang ng kanilang bahay. Hindi na ito sinamahan pa ni Samuel dahil na rin sa sabi ng ama nito na mabilis lang siya at babalik din kaagad. Wala na rin siyang nagawa pa kung hindi ang hayaan na lamang ito. Nang nasa labas na ang kinikilalang ama ni Samuel, hindi siya mapakali. Susundan na sana niya ang kanyang ama, ngunit narinig niyang sumisigaw na ito ng malakas. Kinutuban siya ng hindi maganda at nakaramdam ng pagkabahala. Dali-dali siyang lumabas ng kanilang bahay at tinungo ang bahagi kung saan nagmumula ang pagsigaw ng kanyang kinikilalang ama. Nang makalapit na doon si Samuel, ganoon na lang ang panlulumo niya nang masaksihan niyang dinudukot ng isang aswang ang puso ng kanyang ama. Walang pagdadalawang isip na nilalantakan niyon at tila tuwang-tuwa pa dahil sa kanyang ginawa. Labis-labis ang galit na naramdaman ni Samuel. Napasigaw na siya noon nang lantakan ng mga aswang ang katawan ng kinikilala niyang ama. Napaiyak na lamang si Samuel habang papalapit sa mga aswang. Hindi na niya naisip ang dami ng mga ito dahil ang nais niyang gawin, mapatay ang mga aswang na pumatay sa kanyang kinikilalang ama. Nang makalapit na si Samuel doon, napasigaw siya at sinugod ang mga aswang. Nang atakihin niya ang mga ito, wala man lang siyang dalang kahit na anong armas. Ngunit wala nang naging pakialam si Samuel kung ano ang mangyayari sa kanya noon dahil punong-puno siya ng emosyon sa ginawa ng mga nilalang. Subalit bago pa man makalapit sa kanya ang mga aswang, may kung anong liwanag ang tumambad sa kanila. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang si Samuel ang nagliliwanag, kung hindi may isa ring matikas na lalaki ang sumulpot. Napaatras sa mga aswang at sinambit nila ang pangalan ni Ahmed. Napatingin si Samuel sa lalaki na siyang totoo niyang ama. Sinenyasan siya nito na tila naiintindihan naman kaagad ni Samuel, kaya tumango na lang ang binatilyo dito. Sabay nilang sinugod ang mga nilalang na naroon. Walang takot si Samuel, lalo na't alam niyang may kasama siyang labanan ang mga naturang nilalang. May mga paparating pa noon, ngunit naituon na lang ng dalawa ang kanilang atensyon sa mga aswang na kasalukuyan nilang kalaban. Nang maubos nila ang halos kalahati sa mga aswang na naroon, napaatras na ang mga nilalang. Walang ano-ano, may dumating ng mga aswang at ang isa sa mga ito ay ang nakaengkwentro ni Samuel noon. Nagkamali ako kung bakit hinayaan kita ng gabing iyon at hindi tinuluyan. Hindi ko akalaing magaling ka rin pala katulad ng iyong ama. Patayin ang mag-amang yan! Wika ng aswang na iyon. Napatingin si Samuel kay Ahmed na noon ay seryoso lang na nakatingin sa aswang. Batid ni Samuel na may galit din sa puso ng kanyang tunay na ama ng mga sandaling iyon. Marahil, may kinalaman ang aswang na iyon sa pagkamatay ng kanyang ina. Hindi ko rin nakalaing hanggang ngayon, buhay pa ang mga aswang na pumatay sa babaeng pinakamamahal ko. Wika ng engkantadong mandirigma. Sumidhi naman ang galit sa puso ni Samuel dahil sa kanyang narinig. Napahalakhak naman ang aswang na iyon na siyang pinuno pala ng mga aswang na kanilang nakalaban. Magaling ka, Ahmed, dahil itinago mo ng matagal na panahon ang iyong anak. Subalit sisiguruhin kong sa pagkakataong ito, wala na ring mabubuhay pa sa inyong dalawa. Makakasama niyo rin ang taong matagal niyo nang dapat na nakasama. Wika pa ng aswang na ang tinutukoy ang ina ni Samuel. Sumenyas ang pinuno ng mga aswang na iyon, kaya sinugod ng mga alagad nito sina Samuel at Ahmed. Hindi naman nagpatalo ang mag-ama at nakipagsabayan din sa mga aswang na ito. Pakiramdam naman ni Samuel, tila sanay na rin siyang makipaglaban. Nag-iibayo ang kanyang liksi at lakas na katulad din ng kanyang engkantadong ama. Nakipagbuno silang mag-ama sa grupo ng mga aswang hanggang sa isa-isa rin nila itong napapatumba.
Nakitaan naman nila ng pagkabahala ang muka ng pinuno ng mga aswang dahil sa pagkalagas ng kanyang mga alagad. Hindi naman tumigil sina Samuel at Ahmed sa pagpatay sa mga aswang na sumusugod sa kanila. Ang bawat isa sa kanila may kanya-kanyang estilo sa pakikipaglaban. Manghang-mangha ang binata sa pamamaraan ng pakikipaglaban ng kanyang amang si Ahmed dahil masasabing gamay na gamay nito ang kanyang mga kilos at pag-atake. Maging ang pagkontrol sa lakas nito, hindi may pagkakailang may kahusayan din ang engkantado. Makalipas lamang ang halos 10 minutong pakikipaglaban sa mga aswang, halos maubos na nilang dalawang mga ito. Ang natitira na lamang ay ang pinuno ng mga aswang na pumaslang sa ina ng binatilyo at ang 6 pang pumoprotekta dito. Mukhang dito na rin matatapos ang kasamaan mong hayop ka. May paghihiganti ko na rin sa wakas ang aking asawa. Wika ni Ahmed sa pinuno ng mga aswang. Tumawa lang ang nilalang at sa isang pagkisap ng mga mata, sumugod ito ng napakabilis kila Samuel at Ahmed. Maging ang iba nitong mga kasama, sabay-sabay na sumugod sa mag-ama. Nagtulungan naman sila Samuel at Ahmed na mapuksa ang mga aswang hanggang sa ang natira na lamang ang pinuno ng mga aswang. Wala pa ring kupas ang galing mo ngayon kumpara sa huli nating naging laban noon. Magaling din ang iyong anak at mas may gagaling pa kung sakali. Wika ng pinuno ng mga aswang habang nilalabanan ng mag-ama. Nagagawang makipagsabayan nito kila Samuel at Ahmed, ngunit hindi sumuko ang mag-ama. Nang magkaroon ng pagkakataon si Samuel, hindi na niya inaksaya pa ito at patalikod na sinugod ang pinuno ng mga aswang. Hindi inaasahan iyon ng pinuno, kaya napalingon siya sa binatilyo nang bumaon sa likuran nito ang itak ng binatilyo. Hindi na rin pinalampas ni Ahmed ang pagkakataong iyon at bago pa man makagawa ng kung anumang hakbang ang pinuno ng mga aswang, buong lakas niyang hiniwa ang kalahating katawan noon. Kaya napasigaw na lamang ang pinuno ng pagkalakas-lakas. Humiwalay ang katawan ng pinuno ng mga aswang na naging dahilan upang mabuwali iyon sa lupa. Dahil sa labis na galit ng mag-amang engkantado, sabay nilang inapakan ang ulo ng pinuno ng mga aswang hanggang sa madurog iyon. Dahil sa pangyayaring iyon, natuwa ang mag-ama at naipaghiganti na nila ang ina ni Samuel at maging ang kinilala nitong ama. Nalungkot man si Samuel, subalit wala na rin siyang nagawa kung hindi tanggapin ang kung anumang nangyari sa kinilala niyang ama. Tuluyang kinilala ni Samuel ang kanyang amang engkantadong si Ahmed at sumama na rin ito sa kanyang mundo. Sa tulong nga ni Ahmed, mas nalinang ni Samuel ang kanyang kakayahan bilang isang mandirigma dahil ninais niya rin na maging kasing lakas at kasing galing ng kanyang tunay na ama na isang maharlikang engkantadong mandirigma.